Po, good morning po. Go ahead, Hello Marby. po. Opo, ano yung Opo. kukonsulta mo? Opo, natapilok po kasi yung ate ko. Hanggang ngayon po kasi namamaga po yung paa niya. Ano po kayo yung paraan para mabilis pong gumaling yung pamamaga? Kasama natin si Doc Janice na Napipilok din. napilok rin. Nahulog rin, Doc Janice. Hi, Marvy. Good morning. Pareho kami ng ate mo, no? Natapilok. Anyway, first question is, talaga bang tapilok lang yan? Baka kasi may fracture siya. So, kailangan mong malaman kung ano yung estado ng buto niya. Kailangan niya magpa-x-ray para masigurado na wala siyang fracture. Kasi baka mamaya yung swelling is because nilalakad pa niya na may bali pala yung buto niya. Number 2, pwede niyan lagyan ng elastic bandage or ankle support para makompress yung area na namamaga. Number 3, maglagay siya ng yelo para mabawasan din yung pamamaga. Number 4, she can use crutches para hindi niya itatapak yung area na masakit or yung paa na affected kasi the more na nilalakad mo siya, mas lalo siyang namamaga dahil nakababa yung paa niya. And pag tinatapak mo na may injury pa siya, mas lalong mamamaga or hindi agad mawawala yung pamamaga dahil nga ginagamit mo pa rin yung foot despite the fact na may injury siya. Pwede rin siya mag-take na anti-inflammatory medications, yung mga pain relievers or yung non-steroidal anti-inflammatories para makatulong din sa pamamaga. But my recommendation would be kung medyo matagal na, ilang linggo na namamaga, magpakonsulta na siya sa orthopedic surgeon kasi baka kailangan niya magpa-x-ray. Okay, Marvy? Question lang po. Follow-up question po. Sige lang. Gaano po katagal niya dapat lagyan ng elastic bandage po? Yung paglalagyan po ng yelo. Okay, kasi habang namamaga siya, kasi ano din it's also protective and supportive. So, ako normally sinasabi ko mga 2 to 3 weeks depending on ano na yung nararamdaman niya. Ngayon kung if she feels more comfortable walking on it without the elastic bandage and it's not that swollen anymore, pwede niya natanggalin yung elastic bandage niya. Okay. Sige po. Maraming salamat. Walang anuman, salamat din. June, back to you. Okay, thank you, Marvy. Ito naman po kong Erin, ito ay galing sa ating messenger. Yan, si Miss LJ Luzong. Siya po ay taga Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang tanong niya po, pwede pa po ba na madaan sa therapy kung yung kalagayan ko? Based po kasi sa resulta ng MRI, kailangan ko daw po maoperahan. Gawa po ng lumabas na daw po yung disc sa may kanang balakang ko po. Sumasakit po. Okay lang po ba na mag-inject ng vitamin B complex kahit ganito po ang kalagayan ko? Doc Janice? June, na mismo naman ako ng husto ha. Yep. Well, okay. Kung kasi sinabihan na siya ng orthopedic surgeon or ng spine surgeon na kailangan niya ng surgery, ibig sabihin nito, yung paglabas ng disc dun sa kanyang spinal column ay malaki na. Kasi kung maliit lang yung disc, hindi naman agad nirerekomendahan ng surgery ito. Pero kung significant yung pagkakaipit ng nerve root niya or ng spinal cord niya at in-advisean siya ng surgery, then most probably the doctor is already considering surgery because iniisip niya na hindi na mag-work ang physical therapy sa'yo. No? Now, it's still worth a try. About 3 to 6 months of physical therapy, you can still try it. But if 3 to 6 months has passed, pareho pa rin yung symptoms mo, walang kahit nakatiting na improvement, then obviously you might need surgery. Now yung second question mo, which is yung sa vitamin B complex, okay lang, kasi vitamins lang naman to, supplement lang naman to. But the thing is, katulad ng pagbinasa mo yung mga box ng mga vitamins at saka supplements, sasabihin sa'yo, no approved therapeutic claim. Because they're just basically supplements and they're not really curing any of yung problems mo. Like, hindi nito may papabalik yung disc mo sa loob kasi vitamin supplement lang siya. Okay. Okay, Jun? Maliwanag na maliwanag yan, Doc Janice. Para makapagpahinga ka ng onti. Dumako naman tayo sa susunod natin mula sa Sampaloc, Manila. Si Frederick Principe po. Kung Erin, may karoon po siyang katanungan para sa iyo. Siya po ay 36 years old na po. Frederick, good morning. At ikonsulta mo na. Go ahead, Frederick. Pero ito kagabi na. Itatanong ko lang po yung kalagayan po ng aking kapatid. Kasi po, kasal po sila dito sa Pilipinas ng kanyang asawa. Ngayon, nakapag-abroad po yung kanyang asawa sa Kuwait. At
nagkaroon po ulit ng pangalawang asawa ron. Ngayon, kinasal din po sila dun sa Kuwait ng kanyang pangalawang asawa. Tatanong ko lang po kung legal din po ba yung kasal nilang mag-asawa dun sa Kuwait. Okay, Frederick, ang tanong muna, pareho ba silang Pilipino? Yung, unang kinasal. Pareho po, pareho po. Okay. Kung pareho silang Pilipino, yung pangalawang kasal, bawal po yan. Pwede po siyang i-charge na bigamy, no, dito sa Pilipinas. So dahil hindi siya dumaan sa proseso sa pag-aanal ng kanyang unang kasal, importante maanal o na ma-declare na void ab initio yung unang kasal bago siya pwedeng magpakasal uli. So yung pangalawang kasal niya, yan po ay illegal, pwede po siyang ikulong kapag meron pong mapatunayan na siya po ay kinasal ng pangalawang beses na hindi pinapawalang bisa yung unang kasal. Maliwanag, Frederick? Salamat po. Maraming salamat po, attorney. Okay, maraming salamat, Frederick. June, back to you. Okay, magbabalik po kami kong Erin pagkatapos po ng pagbabalik kami mamaya. Sorry, kala ko aagawan ko ng papel si Talia pala. SSS tayo, Erin, mamaya. Okay, maraming salamat, June Seriao, kasama po ng ating 1,360 monitoring centers worldwide.